Dapat ba nating alagaan ang mga magulang natin pagtanda na? Alam mo ba na may pinapasang batas ngayon sa Senado yung Parents Welfare Act of 2025? Pag-usapan natin to. Gandang araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, may pinapasang batas ngayon sa Senado, si Senator Lacson. Yun yung Parents Welfare Act of 2025. So dito, pinag-uusapan dito na dapat alagaan ng mga anak yung kanilang mga magulang pagdating sa pagtanda. Pero bilang Pilipino, dapat pa natin talagang magpasa pa ng ganitong batas? Hindi ba dapat natural na sa atin na alagaan natin yung mga magulang natin pagtanda na? So ito, marami na namang magagalit sa akin nito. Kasi yung mga makabagong generation kasi ngayon, ibang-iba yan sa paniniwala ng mga taong ipinanganak ng mga kagaya ko noong mga 1970s, 80s, pababa. So sa amin, hindi naman tinuro na kailangan alagaan yung mga magulang pagdating ng pagtumanda na sila. So matik na yun. Sa matter of fact, ako, maaga kaming naulila. Sabay na halos namatay yung nanay-tatay ko. Pero 10 days apart lang sila namatay Pero bago sila namatay talaga, pinagsilbihan namin silang magkapatid, hanggang mamatay sila na hindi naman kailangan kailangan pa ng may batas, na kailangan pang utusan kami ng ibang tao para alagaan namin. Pero naiintindihan ko yung yung mga kabataan ngayon kasi sinasabi nila na na hindi dapat pinalalaki yung mga bata bilang investment. Hindi naman talaga, naniniwala naman ako doon. Pero kung dumating yung panahon na kailangan naman na tulungan nyo yung mga magulang nyo, siguro naman we owe it to them na matulungan natin sila. Pero bakit mahalaga na mapag-usapan natin itong topic na to? Mahalaga kasi na mapag-usapan natin itong topic na to para nang sa ganoon, kung tayo ngayon, yung mga magulang or yung mga nagpaplano pa lang na maging magulang, kailangan mapaghandaan nyo na yung panahon na pagtanda nyo. Huwag na natin intayin na dumating tayo doon sa punto na kailangan natin ng tulong ng mga anak natin, tapos magmumukha tayong kawawa kung hindi tayo tutulungan or kakailanganin pa natin silang idemanda base doon sa batas na ipinapasa ngayon na dapat alagaan nila tayo. Tayo dapat ngayon pinaghahandaan na natin yung panahon na yun. Ang pinakamahalagang commodity talaga sa mundo, hindi ginto, hindi pera, hindi langis, panahon. Yung panahon na yan, hindi mo na maibabalik. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung plano kong gawin. Kasi by next year, mag-50 na ako, plano ko na mag-retire. Paano ko gagawin to? So, panoorin nyo tong video na to. So, habang pinapanood nyo to, magpapaliwanag ako. Nakita ko tong video na to, perfect na perfect kasi to, dito sa pinipreach ko. So, natagpuan ko tong Facebook page na to, na nagde-design sila ng bahay, nasa ilalim, tindahan, second floor, bahay. So, ito yung perfect na pinipreach ko. So, bakit hindi ngayon na malakas ka pa, na may panahon pa, na may pera ka pa, kapatid, mag-invest ka na sa sarili mo. Mag-invest ka para sa future mo. Ano pa pwede mong gawin? So, it's either wala ka pang bahay at lupa, di ba? Kung wala ka pang bahay at lupa at may trabaho ka, ina-encourage kita na umutang ka. Oo, umutang ka na. Umutang ka na ng pambili mo ng bahay at lupa. Pero ito, ikaw ang magpapagawa ng sarili mong building. So, sa umpisa, sa first floor, may dalawang option ka. Itong makikita mo sa video, 3 palapag to. Maganda to kasi mamamaximize mo talaga yung property mo. So, utang ka, mga at least 100 square meters yung area. Sa first floor, paggawa ka sari-sari store. Sa second floor, pwedeng gym. Third floor, bahay. So, napaka-ideal nito, napaka-panalo nito. Lalo na kung OFW ka at wala ka pang property dito, maganda tong gantong klaseng modelo. Bakit? Kasi una, may negosyo ka sa baba, may sari-sari store. Pero yung lupa mo, napakinabangan mo, hindi lang sari-sari store ang meron ka ring gym sa second floor. So, kumikita rin itong gym mo. At sa third floor, doon ka nakatira yung pamilya mo. So, iisa lang yung property mo, pero may 3 yung purpose. Isa, may sari-sari store. Pangalawa, may gym. Pangatlo, may bahay. Ang maganda kasi ito, kapatid, kahit pa nasa abroad ka o nandito ka sa Pilipinas na nagtatrabaho, kung mapapatakbo mo ng maayos
yung tindahan at saka yung gym, sobra-sobra na yung kikitain nun para sa panghulog mo doon sa utang mo. Or kung hindi ka gano'n kalakas sa loob mo, pwedeng dalawang palapag lang. It's either yung first floor tindahan, first floor gym, tapos second floor bahay. Mas maliit yung babayaran mo ngayon ng monthly amortization. Pero, kagaya ng sabi ko, kung mapapaunlad mo to kapatid, mababayaran mo yung utang mo in 5, 10, 15 years, meron ka na sariling bahay na kumikita ngayon ng pera para nang sa ganoon, kung dumating kapatid, yung panahon na matanda ka na at hindi mo na kayang tustusan yung sarili mo at mahina ka na, meron ka pa rin isang bahay na matitirhan, may isa kang negosyo sa ilalim na makakapag-provide sa iyo. At sa ganoon, kung dumating din yung panahon na mawawala ka na sa mundo, may maiiwan ka pa rin sa mga anak mo. Tira mo to, kapatid, kung mga 40 years old ka, 50 years old ka na ngayon na nanonood sa akin, hindi pa huli to. Pwede mo pang gawin to. Kailangan mo lang magplano ng 5 to 10 years para makagawa nito. Kayang-kaya mong bayaran yun. Ako, nahulugan ko na 5 taon yung property ko. Gym yung ginawa kong negosyo, tapos may bahay din ako. Kaya mo pa to. Kung 40 or 50 years old ka ngayon, kapatid, pikit ka, tandaan mo, isipin mo, nasaan ka 10 years, 20 years ago. Ano yung ginagawa mo 10 years, 20 years ago? Ngayon, kapatid, kung yung alam mo ngayon, ia-apply mo sa sarili mo 10 to 20 years ago, ang laki ng improvement mo. Malaki ang mai-improve mo sa sarili mo. Ito pa isa, pikit ka pa uli, kapatid. 40 to 50 years old ka ngayon. Isipin mo, kung may isang tao na 60 at 70 years old ngayon, na nag-iisip ngayon, sana, kung alam ko lang yung ginagawa ko ngayon, ginawa ko na nung 40 to 50 ako, sana mas mag-i-improve ang buhay ko. Andito tayo sa 40 to 50, kapatid. Ibig sabihin, pwede pa natin pagyamanin yung sarili natin. May isang tao ngayon na nanonood sa video ko na wini-wish nila sa sarili nila na sana, ngayon 70 years old ako, 60 years old ako, sana nagawa ko yung sinasabi ni Sir RP nung 40 to 50 years old ako. Kaya kapatid, hindi pa huli. Pwede pa yan. Kaya pa natin to. Planuhin mo lang yung buhay mo. Yung palagi ko sinasabi, calculated risk. Nasa abroad ka, nasa Pilipinas ka, may trabaho ka, pwede ka nang umutang sa Pag-ibig, pwede ka umutang sa bangko, pwede mong gawin yung sinasabi ko. Bumili ka ng 100 square meters property, tapos patayuan mo ng negosyo sa baba, pwedeng negosyo uli sa second floor, at third floor, doon ka nakatira. Diba? Lagi may nagko-comment sa akin na, mentality ng mga Chinese yan. Tama ka eh. Sila nga proven na yun eh. 1960s, 70s, 80s, ginagawa na nila yun. Ba't hindi natin gayahin ngayon? Proven na yun, kapatid. Sa mga negative mag-isip, kahit anong paliwanag na ibigay ko sa inyo, kahit anong positive ang ibigay ko sa inyo, mag-iisip kayo na mag-iisip ng negative. Ang taong negative, walang mararating talaga. Huwag kang maging komportable. Oo, maaari maayos ang buhay mo ngayon, pero papaano in the future kung hindi? Papaano ngayon kumikita ka, sumusweldo ka? Okay ako na ipoprovide ko sa mga anak ko, pero wala kang investment? Paano pagtanda mo? Paano ka nakakasigurado na aalagaan ka ng mga anak mo? Or better yet, paano mo masisigurado na naandyan pa yung mga anak mo? Diba? Dapat ngayon pa lang, pagplanuhan na natin, ngayon pa lang, pag-isipan na natin kung ano yung pwede natin gawin. Di ba? Ano yung pwede natin gawin ngayon? Yung pinipreach ko sa inyo, hindi ko po to natutunan sa ibang tao. Itong pinipreach ko, ito yung ina-apply ko sa sarili ko. By next year, 50, magre-retire na ako. Sa ngayon, may 3 na akong Gym Republic. Sapat na ang kita ng isa, pero nagdadagdag pa ako. Bakit? Para naman to sa mga anak ko na. Kaya ako, kung the soonest time na ginawa ko sana, na nagpadami na ako ng Gym Republic, baka matagal na ako nag-i-enjoy sa buhay ko. May mga bagay tayo na mga magagawa ngayon na hindi na natin magagawa pagka matanda na tayo. Huwag natin sayangin yung panahon, kapatid. Ito, wala halos ka-effort to. Uutang ka, marami sa atin, umuutang talaga ng bahay na pambili. Pero bakit hindi ngayon, muutang ka pa rin na pambili mo ng bahay, pero ngayon, i-design mo no kagaya ng ginagawa nito.
na may tindahan sa baba, pwedeng may bahay sa taas or paupahan sa tindahan sa baba, second floor, paupahan, third floor, doon ka nakatira. Yung kinikita noon, yun yung pambayad mo sa property mo. Kapatid, pasasalamatan mo ako pag natapos mong bayaran yan. Ako po si RP ng GMD po, magandang araw po.